Yung kay Paeldon, no? Yung sa interpolation ni Congresswoman Jinx Luistro o Jerbil Luistro, mga kababayan. Ipit ho no? Ang nakikita ko ho dito, gustong makaligtas pero hindi makaligtas. Pagka ho si Congressman Jinx Luistro na ang nagsasalita, mga bossing, at nag-i-interpolate, talagang mapapasagot eh. O eto, mga kababayan, ito po ay tungkol po doon sa mga pumapasok na illegal na droga sa ating bayan, no? Lalong-lalo na ho nung panahon ng dating Pangulong Duterte na yung mga droga po, biruin mo 600 plus, mahigit 600 kilo na ipinagbabawal na gamot o tawagin na lang nating S, galing po sa China noong panahon na ang nanunungkulan po na presidente si dating Pangulong Duterte, at noong panahon po na ang pinakamataas doon sa custom ay si Paeldon po. Ito, mga bossing, pakinggan ho natin. Context of my question. No. Commissioner Paeldon, let me complete the context of my question. With this representation, made use of the term nalusutan. Nahuli niyo yung shabu, pero hindi niyo nahuli yung importer. And to Ito, mabigyan ko kayo ng, kumbaga, maigsi dyan, kung bakit ipinapaliwanag po ni Congresswoman Jerbil Luistro, mga kababayan. Kasi kumontra si Paeldon. Sabi ni Paeldon, hindi naman po kami papayag, o hindi ako papayag na yung sinasabi nyong nalusutan po kami. No? Na nalusatan. Siguro ang iniisip ni Paeldon, ang sinasabi ni Congresswoman, nahuli nga namin nakita nga namin yung pinagbabawal na gamot, OS. No? Paano nyo sasabihin na nalusutan ho kami? Ang sinasabi po ni Congresswoman Jerbil Luistro, mga kababayan, oo, nakita nila Paeldon yung bulto-bulto o talagang limpak-limpak na kilo ng S. No? Hindi natin pwede sabihin dito sa mismong channel sa YouTube baka maano tayo ni YouTube. Pero kaakibat nito, dapat nung nahuli nyo yun, dapat mahuhuli nyo din yung importer. Kaya lang hindi po nila nakuha yung importer, hindi po nahuli. Today I am asking you, sino ang importer? You cannot even say an information which is supposed to be highly important because of the huge amount of prohibited drugs which Correct. Ngayon explain ko ulit. Ang sinasagot kasi ni Paeldon dito, i-recall ko po, aalalahanin ko po kung sino po yun. Kumbaga, mga bossing, tayo ho ba, kung merong isang napakalaking pangyayari ho sa buhay natin, lalo na ganong kalaki ang nakuha na ipinagbabawal na gamot, higit 600 kilo. Kilo ho mga bossing. Kung yung ganyang kapiranggot nga lang mahulihan ka napaka big deal na. Yun pa kaya 600 kilo ho, mga kababayan. Sinasabi ni Paeldon, kumbaga parang nakalimutan niya kung sino yung importer. Alam naman po natin, mga bossing, yung mga karakas, kapag medyo hindi pwedeng mabanggit kung sino yung importer, ang mga sasabihin niyan, nakalimutan ko, hindi ko maalala. Parang napakalabo po kasi. Yan yung ine-explain ni Congresswoman Jerbil Luistro. were apprehended by you. Hindi ho ba quite strange yan na hindi nyo matandaan, or perhaps you did not bother to check sino po ang importer nito? For me, si di ba, si Paeldon, si Duterte din ang naglagay diyan.
Sabi ni Ricky Rase, pakizoom ng mukha mo, Sir Mark, screenshot ko, papahunting na kita. Charot. Ayan po, baka mamaya. Humingi na lang po kayo ng screenshot ng mukha ni Mark Ramos doon kay kay Dado. Dahil po yung samahan ni Dado, mahilig pong mag-screenshot yung mga yun. Commissioner Faeldon, it is not enough that you apprehended the shabu. Aha. You should have arrested the Correct. people responsible for the shipment of shabu as well. Baka hindi kaya. Baka may mga malalaking tao. No? Nagtatanong lang. Baka may malalaking tao. No? Diyan sa likod ng shipment na yan. Kung parehas nyo pong nahuli, yung shabu at yung tao, you might be correct. Aha. Hindi po kayo nalusutan. Pero nahuli nyo yung shabu, hindi nyo nahuli yung tao, Nalusutan I kayo. hope, with all due respect, you will understand why I use the terminology nalusutan ang BOC. Tama, nalusutan po. Kumbaga, mga yan, mga kababayan, di bali ng mahawala, di bali ng masunog o itapon mo yan sa karagatan. Wag lang tayong mahuli. Di ba? Kasi pwede ho silang mag-manufacture ulit nun. Pwede ho silang ulit gumawa nun. Okay, bawi na lang tayo sa susunod. Mataas naman yung mga tubo natin dyan eh. No, importante, marunong tayong magluto, marunong tayong gumawa, at makakaproduce ulit tayo. Importante, nandito pa din tayo sa labas. Oh. Baga, baliwala lang. No? Pag ginawa naman ho nila yan, malamang ho, sa alamang mga bossing, 100% o 100% o higit pa yung tubo nila dyan. Versus doon sa mga ginagamit nilang chemical na mga raw, tapos iluluto nila, yung magsasama-sama na. Di ba? Kung kapag kaluto na, sabihin natin, 1 billion. 1 billion ang presyo ng luto na. Pero kapag yung hindi pa, sabihin mo ng 1 milyon. O, laki ng tubo, di ba? O, ang nawala sa kanila, kung yun lang yung nahuli, 1 milyon na puhunan at yung pagod nila. No? Napakaliit ho sa kanila nun. Pero kung lumusot, 1 bilyon yung lusot. Hindi po yan yung mismong numero, mga kababayan. In-example lang po natin. Ang importante, nasa labas sila. Luto ulit tayo. Gawa ulit tayo next month. Yun po yung nginingit-ngit po ni Congresswoman. Dapat huli mo yan at huli mo din yung mga gumagawa. Kaso, yung daw po, importer, nakalimutan ni Paeldo kung sino. Yes, Your Honor. So let me go back to my question, Commissioner Faeldon. Would you like to... Mr. Chair, in the indulgence of Congressman Luis Tro, hindi yata sinagot ni Commissioner Peldon kung sino yung importer. Please tell us kung sino yung importer. Kasi napakahalaga po na malaman yung importer na yun kung sino yun. No? Napakahalaga pong malaman kung sino yung pinaka-importer na yun. At magsasanga-sanga na po yan hanggang sa makakuha kung sino talaga yung pinaka leader o pinakapuno niyan. Which is may nagsasabi, Davao Mafia daw. No? Hindi ko kilala kung sino yung mga Davao Mafia na yun. Game. Tuloy. Importer. I will tell you immediately after I get the name, Your Honor. I do not want to be saying person here na hindi pala siya. I want to make sure that siya po yun, sir. I am asking someone to... Then you do not have it even know. verified. Biruin mo, no, isa sa pinakamalaki na balak magpasok at siya po yung namumuno do sa sa custom. Hindi ako sigurado kung sino yun. No? Nakalimutan ko na po kung siya ba talaga yun. Yung mga ganun ho, mga bossing, kapaniwala po ba yun? Ako, meron akong pangyayari sa isang buhay ko. Hanggang ngayon, naaalala ko pa, ultimo yung pinakamaliit
na detalye ho, mga kababayan. No? Tas ito, talagang pinakamalaki. Isa sa pinakamalaki na huli nila. Nakakalimutan niya. Right now? You're not even sure right now? Ba, pambihira naman buhay ito. You should be sure right now. Kung nakahuli kayo ng ganyan, hindi nyo alam kung sino yung importer? Sir, gusto ko lang sana ma-verify talaga, sir. Kasi Well, you better Sabi, specific name anymore, sir. So, because look, sabi ni Oscar Buenaobra, paano nila huhulihin? Tropa ni Pulong ni Mans at yung sabit sa Davao Mafia, yung mga yarn. you'll be accountable to this. Nakahuli kayo ng shabu, inamin mo. Pero hindi mo alam kung sino yung importer. sir, within the day, within this So wala din ho, mga kababayan. Baka nagtatawanan lang din ho yung mga yan. No? Wala, hindi nila tayo kaya. Sige, bawi tayo next month. No? Gawa ulit tayo. Luto ulit tayo. Para matapos po yan, mga kababayan, yung mismong mga nagluluto, yung mga gumagamit, yung mga nagpo-produce ng pera para magawa yan. Lahat-lahat yan ang dapat mahuli. Yan yung pinaka-importante. Kaya nga ang dami nagsasabi palpak yung laban kontra droga ni Duterte ho, mga bossing. Ayan po ang isa sa patunay. Nakukuha, okay, fine. Nakuha yung epektos, yung talagang nagpapalaganap. Wala, laya pa din. hearing, I will name kung sino po yun, ma'am. I just want to make sure that Thank you, Mr. I will Chair. get the correct name. Congresswoman Luis Ro. Yung importer po, ma'am, isa Ayan na. Kasi talagang napigaho nila No? Talaga hong napiga nila, mga kababayan. Kaya yung mga nagsasabi, doon sa Quadcom, kapag hindi ka sumagot, etc., ipapakulong ka nila Kasi yung mga, kagaya na tong mga to, no? Halata mo na nagsisinungaling lang po. Halata mo na may mga pinagtatakpan lang. Kaya yung Quadcom po, yung mga congressman, congresswoman, talagang pinipilit nilang makuha yung pinaka katotohanan. Sabi ni Andrew, Biyernes, hindi ako naniniwala na nalimutan niya, Sir Mark. Naging sundalo at opisyal, makakalimutin, ganyan talaga kapag kayong palusuto. Totoo, mga bossing. company na EMT Trading. Yun. EMT Trading. Yes, ma'am. And yung registered owner ay si Irene May Tatad. Yan. Kita mo, kabisado niya naman, alam niya naman, pinapahirapan pa yung mga Quadcom. Di ho ba? Nakakulong po yata ito ngayon, Your Honor. I would like Mr. Taguba to correct me if I'm wrong because I think siya yung I think he knows it. No. Okay, So sige. kung mali yung aking sinabi, I would So, ang consignee dun sa importation na yon ay EMT Trading. Tama, Commissioner? yes, Your Honor. Okay. The registered owner is Irene May Tatad. I'm sure Mr. Taguba. Alam niya din mga bossing. Kaya ang ginagawa ng mga DDS, sinisiraan po nila yung Quadcom. No? Sinisiraan po nila para mabawasan po ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Pero hindi ho. No? Hindi po. Hindi nila kayang masiraan yung Quadcom, mga kababayan. Dahil po, yung mga nakasubaybay na mamamayang Pilipino po, matatalino ho, mga bossing. Baka yung iba pa dyan, nagsusumigaw. Sige, talagang pigain nyo ng pigain para makuha nyo, no? Yung mismong katotohanan.